Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung attorney ni Saldico, yung magnanakaw ng mga magnanakaw. The grandfather of all the magnanakaw sa Pilipinas, Saldico. At ito yung kanyang attorney nagagalit dahil kinukumpiska, pinaghuli na ngayon ng mga pulis ang mga luxury cars ni Saldico sa Pilipinas. Kung akala natin na ang mga Diskaya ang may pinakamaraming sports car at luxury cars sa Pilipinas, nagkamali tayo. Ang mga Diskaya ay mayroong 100 plus na luxury cars. Pero wala yan. Kalahati lang yan ang kay Saldico. Kay Saldico pala, luxury cars, ay mayroong 200 plus luxury cars ito. Kaya ang nahuli na ngayon ng gobyerno, ng kapulisan, ng LTO, sa mga sasakyan ni Saldico ay nasa 60 plus na. So mayroon pang 100 plus na pinaghahanap ngayon. Kaya ito, nagagalit ang attorney dahil illegal daw yung paghuli. Paano naging illegal yan? I-wanted na nga Tsaka fugitive na si Saldico at magnanakaw. Kaya ang gobyerno ay mayroong karapatan na kunin yan dahil nagtrabaho sa gobyerno at pera ng gobyerno ang pinagnanakaw nitong Saldico. Kaya wala, suntok sa buwan itong sinabi ng attorney na kakasuhan daw niya yung mga pulis na humuli at kumuha ng mga luxury cars ni Saldico. Baka isa rin tong attorney na binigyan ni Saldico kaya nagagalit. Kaya ito, panoorin natin ang balita courtesy ng the UNTV. UNTV, pasok. Illegal stop and search sila ng kotse ng kliyente. Nag-illegal stop and search sila, tapos kinuha nila yung susi ng, I think, 34 cars. Sa pilitan umanong kinuha ng mga otoridad ang mga sasakyan na iniuugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico at sa kumpanyang Sunwest Construction and Development Corporation. Ito ang inihayag ni Attorney Rui Alberto Rondain, legal counsel ng dating mambabatas. Dagdag pa ng abogado, walang search warrant ang mga pulis na nagsagawa ng operasyon. Humihingi ako kahapon ng search warrant or any other legal process na mag-justify yung search nila at yung pag-confiscate nila. Wala silang pinakita sa akin kahapon. Wala daw Kaya sinungaling yung attorney na yan dahil sa bagong balita ay nagpahayag ng spokesperson ng PNP na mayroon silang ibinigay na mga warrant of search or search warrant sa mga attorney na nasa lugar ng mga pagkumpiska nila ng mga sasakyan. Hindi lang siguro alam nitong attorney nito, nagpaipal-ipal pa Akala niya ibabango siya. Attorney ka, hindi niya alam yung batas. Kapag gobyerno ang pinagnanakawan at opisyal ng gobyerno ang nagnanakaw, hindi na kailangan dyan ang mga warrant. Dahil nga, gobyerno na mismo, ombudsman na, ang ICI ang nagpa-kumpiska niyan. Kaya hindi na kailangan kasi pera naman ng bayan ang pinagnanakaw. Kaya hindi na kailangan yung mga search warrant na yan. Karamihan nga doon na hindi daw dumaan sa Bureau of Custom Walang papilis yung mga sasakyan, ibig sabihin mga illegal. Pero mga mamahalin yan, mga Rolls Royce, Mercedes-Benz at kung ano-ano pa. Okay, balik tayo sa balita ng UNTV. So kung merong search warrant yan, after the fact yan, so that cannot cure an illegal search and seizure. Ngunit nanindigan ang Bureau of Customs na mayroon silang search warrant na isinimbi at tinanggap ng mga abogado sa lugar kung saan natagpuan ang mga sasakyan. Before we entered, we provided copies of the search warrant doon sa at mga abogado nandun. We also acknowledge the search warrant. That's why there was a discussion muna before we proceeded to the parking area. So talagang covered, as far as the POC operation is concerned, up to the 9 vehicles, covered ito ng valid search warrant. Ayon kay Attorney Chris Noel Bendijo, Deputy Chief of Staff of the Commissioner ng BOC, walang import entry ang 8 sasakyang kanilang kinumpiska at sinelyuhan. Sa kabila nito, plano pa ring magsampa ng reklamo ng kampo ni Saldico
laban sa mga Bakit otoridad. magsasampa pa ang isang kriminal at fugitive? Di ba? Fugitive ka na nga, pinaghahanap ka na. Hindi ka na paniniwalaan ng gobyerno kasi fugitive ka. Kahit magsampa ka pa, hindi, basura lang yung ano na yan. Dahil fugitive ka nga eh. Hindi ka nagpakita. Ito yung father of all the thieves. Yan ang pinaka ano eh, pinakaulo ng mga magnanakaw, kung sino man yung mga magnanakaw. Imagine niyo 5-story basement, 6 na palapag, 5 palapag na basement underground, pinagawa ni Saldico yung mansyon na yun para paglagyan ng kanyang mga nanakawin na pera. Tapos ituturo niya na doon din dinideliver kay kumpare niya na si Romualdez. Siya nga yung merong basement eh. Ibig sabihin siya ang magnanakaw at bakit sumibat siya sa Portugal? Kasi sa Portugal ay walang mga ano doon. Hindi pwedeng ma-extradite doon. Merong batas ang Portugal na hindi ma-extradite yung mga citizens doon. Si Saldico ay kumuha ng citizenship sa Portugal kasi alam niya na pagdating ng araw ay hahabulin siya sa kanyang ginagawang pagnakaw at ngayon nagtago sa Portugal under the protection of the Portugal government. Kaya meron sabi ni Trillanes ay meron talagang criminal mind si Saldico. Matagal na pinagplanuhan niya tong pagnanakaw na ito. Grabe mga kabayan. Balik tayo sa balita. Nakasama sa pagkumpiska ng mga sasakyan. I'm gonna sue people left and right. Kung sino man yung responsable, I don't remember their names. Yung mga pulis, at saka kung sino man kumuha niyan. Yung mga pulis na nag-illegal seizure, mga illegal search, yung nag-detain sa mga driver na walang warrant, na dinetain din, pagkatapos yung naghila didemandahin niya. didemandahin Magandang lahat yan. dimandahin niya yung namaril na pulis, no? Yun ang idemanda niya, yung namaril. Para kung magalit, ay lagot siya. Bakit ganun ang ano niya na lip and right daw, kakasuhan niya ang mga pulis. So ito ang sagot ng spokesperson ng PNP, atin pakinggan. Ayon naman sa Philippine National Police, handa nilang sagutin ang anumang reklamo sa kanila kaugnay Ayan. ng pagsisilbi ng search warrant. Ang Philippine National Police po ay handang sumagot sa lahat po ng counter na ibabato sa ating pong mga operatives kaugnay ng Okay, pagsisilbi so- po ng search warrant na nasabi ko. Alright. Ayon sa BOC, dinala nila sa tanggapan ng Independent Oh. Commission for Infrastructure o ICI Oh, ang ayan na 8 nga, oh. sasakyang kanilang nakumpiska. So, Ang mga ito anong masama nila. dyan? Inandyan sa ICI. Nakakatalog yan. Nakarecord yan. At saka, yung sinabi niyang kakasuhan niya, left and right, sinong kakasuhan niya? Ito lang gusto kong mabago sa batas ng pagiging attorney or mambabatas. Dapat ang mga sinungaling na attorney ay makulong. Di ba? Yung nagproteksyon sila sa mga kriminal, kapag nakulong yung kanilang kliyente, dapat kasama sila doon. Para mabawasan na itong mga attorney na nagtatrabaho sa mga kriminal. Di ba mga kababayan, sang-ayon ba kayo dyan? Mga ka-Good News Daily TV na halimbawa, yung attorney ni Saldico, at kapag nakulong si Saldico, dapat kulong din yung attorney niya dahil yung attorney niya naniniwala na hindi nagnakaw si Saldico. Di ba nga? Dapat kasi transparent ang attorney. Dapat payuhan niya yung ano niya na ikaw magnanakaw ka naman, aminin mo na para mabawasan konti ang sentensya mo. Hindi yung kakabiran mo yung kriminal at magsinungaling din yung attorney. Nakuha niyo ba mga ka-Good News? Dapat merong batas na makulong din para hindi na siya ulit-ulit ng pagsinungaling. Sinungaling kasi itong ibang attorney. Merong mga attorney na hindi tumatanggap ng kliyente na kriminal. Meron ding attorney na nagprotect sa mga kriminal dahil malaki ang pera kapag kriminal ang nagbabayad. Yan ang katotohanan yan. Bato-bato sa langit. Tamaan o magalit. Ako'y magpapaalam na anong masasabi niyo dito sa luxury cars ni Saldico. Meron palang 200 plus yan. 200 plus ka luxury cars. Mas marami pa kaysa mga Diskaya. Akala natin noon ay Diskaya ang number 1 .
Hindi pala eh. Sa padamihan ng luxury car, saldi ko pa rin. Grabe, sa padamihan ng maleta, saldi ko pa rin. Tingnan nyo itong kanyang mga SUV, uniforme yung modelo. Bakit parehong modelo yan? 5 SUV, pareho ang modelo. Parehong itim. Kung bibili ka ng sasakyan, di ba, dapat iba-ibang modelo. Sa kanya pare-pareho 4 ay 5. Ibig sabihin, mga double yan para hindi mahalata, di ba? Akala mo, bali malilito yung yung umahabol. Kung mag-convoy yan, malilito yung umahabol kasi pare-pareho ang modelo tsaka kulay. Kaya ibig sabihin, ginagamit sa sindikato itong 5 SUV dahil parehong modelo. Bakit parehong modelo? Diba, tayo kung bibili tayo ng sasakyan, dapat ibang modelo na naman para makita na meron kang iba-ibang sasakyan. Isa kanya, 5 sasakyan, parehong modelo Tsaka binili isang araw lang yan. Pinagsabay. Pera ng mamamayan. Pera natin yan. Okay, ako'y magpaalam na mga ka-good news. Pag-comment na lang sa ating comment section sa inyong gustong sabihin. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.